Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, you are so blessed. Malayo-layo distansya, no? Do you believe that you are blessed? Amen. Victorious by grace. Yan po yung ating pinaka-theme. And this is also the title of our message this morning. And if you have your Bibles with you, makibukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 5, verses 1 to 5. And then pupunta po tayo sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. 1 John chapter 5, 1 to 5, ang sabi, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. And His commands are not burdensome. Maliwanag po yung sinabi dito na ang utos ng Diyos ay hindi kabigatan. Amen? Kailan nagiging magaan ang isang, sabihin natin, responsibilidad? Kahit ito ay gaano karami at gaano kalawak. Alam niyo paano nagiging magaan to? When you are loved. Amen. Kapag nararamdaman mong mahal ka, at kapag ikaw ay may pagmamahal din. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, the commands of God ay hindi po burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Sino daw ang nagtatagumpay sa mundo? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Mamaya makikita po natin yung mga ilang kadahilanan why John ibinigay niya yung ganitong mga pananalita sa kanyang mga sinulatan. And why he gave emphasis doon po sa victory that we have in Christ by faith. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang sabi, for it is by grace you have been saved through faith. Doon po sa 1 John, one who believes. Dito, by faith. So, believing and putting our faith is the same. Ano po, faith and believing is the same. So tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. And this is not from yourselves. Ang kaligtasan, hindi daw po ito mula sa atin. It is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos. Sino po sa inyo nakatanggap ng regalo ng Pasko? Sino naabutan ng regalo? Amen. Dumukot ka ba sa bulsa at binayaran mo kung magkano yung regalo? Hindi. Because gift ay free, libre. So salvation is also free. That's why it is grace. How we receive this salvation? By faith. Putting our faith in Jesus Christ. Kaya nga, it is not by our own deeds. Hindi ito sa pamamagitan ng sarili natin or from ourselves. Ang sabi pa dyan, not by works, that no one can boast. Sabi nung asawa ko, tama lang talaga na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Kung hindi, maraming magmamayabang. Yung kaligtasan nga, by grace at libre na nga. Pero marami pa rin mga palalo sa kanilang ginagawa. Na ibinabandila yung kanilang mga ginagawa na para bagang by accomplishing or doing that ay magdadagdag ng merito sa kanilang kaligtasan. No, ang kaligtasan natin ay tapos at sapat na. ginanap na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Kasi yung iba, di ba, gagawa ng mga kawang gawa. At sasabi niya, sa birthday ko, magdo-donate ako ng dugo. Or magpapa-feeding ako. Well, tama yun, maganda yun. Pero kung ginagawa mo yan para magkaroon ka ng confidence na mag-udyok sa iyo na sabihin mong nadadagdagan ng kaligtasan mo o nakatitiya ka sa kaligtasan mo, parang may mali doon sa aspeto na yon. Amen? So, ibig sabihin, hindi na tayo magpapa-feeding. No! Ibig sabihin, hindi na tayo gagawa ng mabuti. No! We will still do it. Dahil resulta yun ng kaligtasan mo. Amen. So, victorious by grace. Ang grace po is an important word in the Bible. Napansin niyo po ba yun? Napakahalaga ng salitang biyaya sa Biblia. Sa creation, hanggang sa Revelation, yung grace ng Panginoon ay naandun. When God created everything, inirigalo ng Diyos sa tao ang lahat. Kaya nga, man was created on the 6th day, when everything na kanyang kakailanganin ay provided na. Amen. Therefore, ang essence ng life ko at life mo, ang esensya ng buhay natin, is not for what? Magkumahog ka para magkaroon ka. Ang essence ng ating life with God is we are living by faith, believing that everything else is provided for us. Hindi lamang po yung biyaya ng Diyos ay nahayag nung may maayos pang katatayuan ang tao sa Diyos. In fact, yung word na grace in the Bible was first mentioned in Genesis chapter 6 verse 8. Sa NIV, ang ginamit po dyan, Noah found favor. Pero in King James, ginamit po yan, ang sabi po dyan, Noah find grace. Kailan binanggit yung grace sa katauhan ni Noah? Kung itataas po natin ng konti yung basa, babalikan po natin yung mga previous verses. Binanggit po dyan, this was the time na yung generation ni Noah, yung kanilang puso, the thoughts of their hearts is purely evil all the time. Walang nilalaman, purong-puro ang idinidikta, ang inclination ng puso ng tao noon ay puro kasalanan. At ang sabi po doon, and God's heart was filled with pain. Nung ang Diyos ay sukdulan yung kanyang sakit ng kanyang kalooban, seeing the man He created for His glory, sila ay gumagawa ng kabuktutan at walang iniisip kundi kasamaan at kasalanan, doon nahayag yung biyaya ng Diyos. Noah found grace. Amen. Pwede mong i-personal yan ngayon, mga kapatid. Kung wala kang nakikitang linaw sa buhay mo ngayon, kung wala kang nakikitang pag-asa ngayon, yung biyaya ng Diyos, masusumpong ka niya na karapat-dapat itaas mula sa lugmok na buhay. Kuya Lawrence, pwede ba natin puntahan yung question? No. Ito yung question. Isa lang naman yung question nating pag-uusapan sa ating mga care groups. Ano ho? Simple lamang. Ano ho? Ano? Okay? Or paano? Ay, wala pa pala. By the way, in this message, gusto kong bigyan ng pansin, ano ba talaga yung biyaya ng Diyos? At paano ba ito nagdudulot sa atin ng pagliligtas at pagtatagumpay sa buhay? We all know that we are victorious. And we should know, and we should stand doon sa katotohanan na yon, na tayo ay ligtas na at tayo ay matagumpay na. Amen. So, yung biyaya ng Diyos from Genesis pa lamang highlighted na. Sa King James, ang gamit doon, Noah found grace. So, nandoon na yung grace.
Alam nyo yung last verse ng Bible, tingnan nyo po. Revelations chapter 22, verse 21. Let's go to that verse. Ano yung hina-highlight dyan? Okay, pwede ba natin puntahan? Genesis 22, verse 21, the last verse ng Bible. Ano ang highlighted po dyan? And the grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. No, not Genesis, Revelation. Last verse of the Bible. 22 verse 21. Ano po yung highlighted? The grace of the Lord. Amen. Kaya yung lahat ng kasaysayan sa Biblia, okay, from Genesis to Revelation, sandwich ng grace ng Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, pwede mo yang i-personal eh. Yung simula ng buhay mo, hanggang sa katapusan ng buhay mo, nasasaklawan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga anumang pagtatagumpay, anumang magagandang bagay, o kahit pa sa pagdadalamhati at pakikibaka, huwag mong kalimutan na nakaligtaan ka ng biyaya ng Diyos. Amen. Andon ang biyaya ng Diyos. In fact, kung aaralin mo yung redemptive plan at titingnan mo ang Biblia doon sa redemptive actions ng Panginoon from Genesis to Revelation, maa-appreciate mo, this is my God, na laging isinasalba, itinatama, inililigtas, iniaahon ang kanyang bayan, ang bawat isa sa atin. Marahil kayo, kung ikukwento ninyo ang buhay ninyo, doon sa perspektibo, doon sa spectacle ng grace ng Panginoon, makikita mo kahit yung banig ng karamdaman, kahit pa kamatayan ng mahal mo sa buhay, at kahit pa doon sa pinakamalalim na kalungkutan, kung titingnan mo yan sa spectacle ng grace ng Panginoon, makikita mo na andun ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga marahil ikaw ngayon ay nakukubkob ng takot, marahil ikaw ngayon ay nagdadalamhati. Huwag mong kalimutan, yung biyaya ng Diyos ay naandyan sa iyo. From Genesis to Revelation, highlighted, impressed, okay, realized, revealed yung biyaya ng Diyos. Amen. Marahil sabihin mo, wala naman ako sa Biblia eh. Itong mga taong nasa Biblia ay talagang, pero huwag mong kalimutan, kasama ka doon sa plano ng Diyos. At ikaw ay patuloy nakakaranas ng biyaya ng Diyos. So the word grace is not just so important, it is also so powerful. Napaka-powerful ng grace. Kaya nga, sa grace ng Panginoon, makikita natin dyan yung resulta nito ay salvation, kaligtasan, redemption. Yun ang sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 7. Puntahan natin, Ephesians 1:7. And basahin po natin sabay-sabay. Ephesians 1:7. Medyo may konting delay kasi yung ating mga nasa multimedia ay mga, ano ba tawag dyan? Apprentice. Dahil yung mga original personnel natin ay sa ibang kadahilanan ay hindi po nakasama natin ngayon. But here, tingnan nyo po yung grace ng Panginoon. Pagdating po sa redemption. Shall we all read this verse sabay-sabay? Okay, 1, 2, go. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Amen. In accordance sa yaman ng biyaya ng Diyos. That's why I told you, grace is not just so important word, but it is also so powerful na nagdulot sa atin ng pagliligtas, katubusan. Katulad nung inawit natin kanina, di ba? Niyakap tayo saan? Karumihan. Yun ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang hadlangan ng kasalanan. That's why, even as we apply the grace of God in our life,
Dapat na-oversee, na-conquer nito yung kamalian ng ating kapwa. Therefore, sino ang hindi makapagpatawad? Sino ang walang acceptance sa kanyang kapwa? Yung hindi nakaranas ng biyaya ng Diyos. Pero kung kinikilala mo na yung biyaya ng Diyos ay nasa buhay mo, and you allow the grace of God to manifest in your life, kahit yung tao na ayaw mo, mamahalin mo. Kahit yung tao na sumakit ng kalooban mo, iibigin mo. Kaya alam ninyo, ang church, ito ay kanlungan ng mga mananampalatayang binago ng Panginoon, kanlungan ng mga marunong rumespeto, mag-submit, magmahal, tumanggap, magpatawad, kumilala sa pag-ibig ng Diyos, kumilala sa pag-ibig ng bawat isa. Amen. Kasi kung walang ganito sa church, anong kaibahan natin sa community na naandyan sa labas? Amen. Kaya nga ho if there's a community who understand fully and manifest kung ano talaga yung tunay na pag-ibig, yun yung community ng mga believers. Amen. Are you part of that community? Amen. Yung hindi sumagot ng amen, hindi bahagi ng community na to. Are you part of this God's community? Amen. Kaya nga nagmamanifest sa atin ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos ay makapangyarihan na ito'y nagdulot din sa atin ng justification, reconciliation. Hindi lamang sa Diyos, pati sa ating kapwa. Sanctification, that's the reason why we are living a holy life. Declared holy before the Lord. And sa ating pamumuhay, tayo lumalakad sa kabanalan. Adoption, forgiveness. These are all given to us freely. Libre. Amen. Libre nung tinanggap natin. Pero yung bago ibigay sa atin, Jesus Christ paid it all. Settled everything by His blood. In Him, di ba, we have redemption. The forgiveness of our sins. According sa riches ng grace ng Panginoon. Yung redemption natin in Jesus Christ, who paid and settled everything. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Di ba? That's why we can present ourselves sa pagsamba, pagkilala, paglilingkod sa ating Diyos na banal ng may kalinisan. Dahil yung dugo ni Jesucristo ang naghugas ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung pupuntahan natin itong 1 John chapter 5, may paglilinaw po na dapat na ating maintindihan dito. Because definitely it speaks about the born of God, the children of God. So, napaka-importante nito. Okay, napakahalaga nito na maintindihan natin who are the born of God. At may dahilan bakit ganito ang pagkakasulat ni Juan. Verse 1, chapter 5, verse 1, 1 John, ayan, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Nakita niyo po yun? Everyone who believes that Jesus is the Christ. Therefore, may issue dito, okay, na yung Jesus ay hindi kinikilalang Kristo. Amen? Naintindihan niyo po ba? May mga tao sa panahon nila na ang tingin lang kay Kristo o kay Jesus ay si Jesus lamang, a mere man. Pero yung mga among them na naniniwala na si itong Jesus na ito, siya yung Kristo, sila yung ipinanganak na muli. Amen. Kasi alam po ninyo, yung community ng believers no, napasok ng mga maling aral. Yung Gnosticism.
this heretical teaching. Pag sinabing heretical, errors. No, itong mga maling aral. Ito po yung tinatry ni John to confront and to combat. Binabasag niya itong katuruan na ito. Kaya nga mapapansin po ninyo, kahit doon sa gospel ni John, may sulat po siya dyan na from the beginning, in the beginning is the Word, di ba? And that is Jesus Christ. Di ba? And the Word was God, was with God, and the Word was God. Tapos pagbabasa verse 14, this Word, di ba, itong salita ay nanahan. Di ba? Nanahan, naging flesh, at nakasama namin. Made His dwelling among us. Tapos in 1 John chapter 1 verse 3, puntahan natin. Dito din sa sulat na ito, binigyan niya rin ng emphasis, no, yung fellowship. We proclaim to you what we have seen. Ipinapangaral namin sa inyo yung aming nakita physically, yung aming narinig, so that you may also, that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. There's this emphasis na itong Jesus na ito, siya rin yung Kristo. Okay, ito po yung mga ilang kadahilanan. Okay, let's bring it down para makita po ninyo. Kasi itong heresy na ito, these all errors na ito, itong Gnosticism na ito, ang itinuturo nila, yung spirit is entirely good and matter is entirely what? Evil. May dualism na tinatawag. Yung matter, itong physical, evil ito. And the divine, yung spiritual, ito lamang yung good. Okay, in that sense, okay, yung human body, okay, which is matter, is therefore what? Evil. Okay? Ito po yung ibig sabihin nun. Kaya hindi nila matanggap nitong mga Gnostics o itong mga nagtuturo ng maling katuruan na ito, na hindi nila matanggap na si Jesucristo ay tao and at the same time divine. O, di ba may mga ganyang aral ngayon? Na si Jesus ay tao lamang at hindi totoong Diyos? Matagal na yan. At ito yung tinatry ni John na puksain at linisin ng iglesia sa tamang katuruan lamang tayo manindigan. Amen. Ito kasi yung paniniwala. Only spiritual things are good and matters, physical, evil. And therefore, hindi matanggap na si Jesus Christ ay divine also. So yan po yung nag-e-exist na mga heresy. Ikalawa, yung salvation is the escape from the body. Kasi nga, evil tong katawan eh. So, para maligtas ka, you must escape this body. Okay? And, ma-achieve by, hindi ito ma-achieve, not by faith in Christ, but by special knowledge. Salvation is by knowledge. So, special knowledge. Umalis ka sa katawan na to. Kaya nga alam niyo, marami ang mga pumupunta sa bundok. Ayaw nila ng may connection sa tao. Di ba may mga ganyang aral? Nagiging ermitanyo. Lumalayo sila sa tao. Kasi kung makipag-ugnay ako sa inyo, magiging marumi din ako, magiging masama ako. Ako nga sa sarili ko, masama na ako. So, anong dapat kong gawin? Lumayo ako sa tao. At doon, sa aking pagsasarili, sa aking pag-iisa, tutuklasin ko yung karunungan. At doon sa karunungan na yun, doon ako magiging ligtas. So ito po yung mga katuruan na makikita natin, na nag-e-exist. Okay? Hindi lamang po yan, ang ikatlo, yung pong humanity, okay, ni Jesus Christ ay dinideny. The humanity of Christ is denied. Kasi si Jesus tao at yung Christ divine. So, itong Kristo na ipinangangaral ng mga apostol, hindi totoo. At hindi pwede mangyari.
denying the humanity of Christ. May dalawang possibility na sila yung sinasabi. Itong Kristo na ipinangangalan nila, seemingly may body. Mayroong talagang dumating na tagapagturo, pero hindi physical. No, mukha lang siyang physical. Ang galing, no? Or, yung ikalawa na pangdepensa dito na dinidina yung humanity ni Christ, ibig sabihin, yung Kristo na ito ay nagkatawang tao, na totoo daw may Jesus. No. Yung Jesus na ito ay talagang nanaan sa kanya yung Kristo nung binautismuhan siya sa tubig. Then, the divine Christ indwells in Him. At doon sa ministry na ito, kasama si Jesus. At itong divine Christ ay nasa kanya. Pero itong divine Christ departed from Him, umalis sa kanya, bago siya ipinako sa krus. Ang galing ng katuruan. Kaya nga, kung titingnan niyo po yung sinasabi sa verse 1, ang ipinanganak na muli, niyayakap na si Jesus, siya yung Kristo. Amen. Kasi may tanong, paano yung dinideny yung divinity ni Jesus Christ? Pero sumusunod naman sa sinasabi ng salita ng Diyos. Are they saved? No! Hindi pwede mangyari yon. Kasi malinaw ang sinasabi. Ang ligtas lamang, ang ipinanganak na muli lamang, yung niyayakap na si Jesus ay both human and divine and God. Amen. Paano daw yung may pagkakilala naman sa Panginoong Jesucristo pero hindi naniniwala sa Trinity? Mali din yun. Hindi rin sila maliligtas. Very clear ang Bible. Amen. You need and we need to embrace that Jesus is the Christ. And only that, by believing sa ganitong teachings, naboborn again tayo. We are born of God. Amen. Yung ikalima, yung dualism na ito, licentious na. Ibig sabihin, evil naman pala talaga itong katawan na ito Masama naman pala talaga. So therefore, ang tendency talaga nito, yung nature talaga nito, gumawa ng kasalanan. At kung ako'y gumagawa ng kasalanan, hindi ako lumalabag sa kautusan ng Diyos, wala akong moral obligation sa harapan ng Diyos. Dahil ako'y makasalanan na. So, ibig sabihin, okay lang na gumawa ng kasalanan. Ang galing, licentious. Kaya nga, kung gumawa ka ng immoral things, kung ikaw ay gumawa ng corruption or anything dito sa mundo na ito, sasabihin ng tao, tama lamang. Yun talaga ang kanilang buhay. Walang moral responsibility, accountability, moral obligation, walang pananagutang moral sa harapan ng Diyos. Sino daw ang ipinanganak na muli? Ini-embrace na si Jesus ang Kristo. At ang isang manifestation nito is loving Jesus Christ and at the same time, meron ba? At ang kakibat nito ay naandun yung pag-ibig. This is the love for God. Okay? We may obedience. Hello? Wala naman. Hello? Okay. And because of such faith that we have, sabi sa verse 4, for everyone born of God, sino daw yung born of God? Believing in Jesus. No, that He is the Christ. Amen? So maybe some other time, pag-usapan natin, ano ba yung ibig sabihin ng Kristo?
Very simple. Anointed one. Pinili ng Diyos. At may malalim na significance yan sa Old Testament culture, lalo na sa Israel. Okay? Everyone who's born of God overcomes the world. Hello? Yung ipinanganak na muli, na pagtatagumpayan nila yung mundo. Kunin natin yung konteksto. Ano yung mundo na sinasabi dyan ni John? Yung mundo ng heresy. Amen? Yung mundo ng mga maling teachings. Sila yung nagtatagumpay doon sa mga maling katuruan. Doon sa pressure sa loob ng church. Hello, naiintindihan niyo po ba? Nakukuha niyo po? Ito yung buhay na may pakikibaka. At ang pakikibaka nila noon sa maling katuruan. At ito yung binabakbak, ito yung winawasak ni John. Na para bagang sinasabi niya, kung talagang born again kayo, kung talagang kayo'y ligtas at kung kayo talaga ay anak ng Diyos, itong mga maling katuruan na ito, kayang-kaya ninyong puksain. Amen. How? By faith. Kaya nga, sino nagtatagumpay? Ang mga anak ng Diyos. Faith. By faith. Kaya nga, we are victorious by grace. Amen. Yung grace and faith always go together. It goes together. Hallelujah. Tama po ba? Yung biyaya at yung pananampalataya, laging magkasama yan. Kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. Grace and faith. Naalala ko si Michelle Grace at saka si Crystal Faith. Kaya maganda po yung pangalan ng inyong anak. Talagang laging magkasama si Michelle at si Tetel. Grace and faith goes together. And this faith lead us, move us to obey God. Kung sinasabi mong may pananampalataya ka at nararanasan mo yung biyaya ng Diyos, dadalhin ka nito saan? Sa obedient life. Are you obedient? Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga doon sa unang talakayan natin sa Sunday Bible class, if we acknowledge that the church is the kingdom of Christ and He is the King, dapat He is the one ruling over your desires, over your wants, over your own will. Dapat ang Panginoon ang nasusunod. At dito naman, sa pinag-uusapan natin, kung sinasabi mong nararanasan mo ang biyaya ng Diyos at ikaw ay nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, itong pananampalataya na ito ay mag-aakay sa iyo sa isang masunuring pamumuhay. Kaya nga, kung mayroong pinakamasunurin sa mundo, sila yung mga anak ng Diyos. Amen. Tumatawid ka nga sa bawal tawiran sasabihin mo, masunurin ka. Sumasagot ka nga sa magulang sabihin mo, masunurin ka. Hindi ka nga nagsasubmit sa pastor sasabihin mo, masunurin ka. Lumalakad ka nga kung saan mo gusto without acknowledging the will of God. Sasabihin mo, masunurin ka. Baka kinakailangan mong reviewin yung pinakapundasyon. Baka hindi ka talaga anak ng Diyos. Amen. So faith and grace goes together, and this faith will always move us to obey God and give glory to our God. Kaya nga lahat ng pagpapasya, lahat ng ating ginagawa, may pagkilala sa kalooban ng Ama. Amen. It is the faith and the acknowledgement of God's grace in our life that move us doon sa pagsunod at pagbibigay kalwalatian sa Panginoon. Itong
victory, katulad na nabanggit ni Justin sa atin, itong talata, itong word na ito sa mga talata nating binasa, yung victory po dyan lang ginamit sa Bible. All throughout the Bible, wala kang makikitang word na victory. No. Yung Nike, o Nikkei, o yung Nike, yung Nikkei, once lang ginamit, dito lang sa 1 John chapter 5, verse 4. That is victory. That is success. At nakuha natin yan by faith. At bakit tayo nasilidan ng pananampalataya? Our response? Because of the grace of God. That's why our victory is by faith through the grace of God. Kaya nga, victory by grace. We are victorious by grace. Amen. So, anong implication nito? Grace accomplishes what we cannot accomplish. Amen. That's the point number 1. Yung success na hindi natin kaya, because of God's grace, ibinigay sa atin yung success na ito. Because grace, okay, yung victory na nararanasan natin is also success in our life. So what we cannot accomplish, grace accomplished it for us. Amen. So anumang accomplishments mo, meron ka sa buhay niyan. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, hallelujah, because God's grace ay naranasan mo. Gumaling ka sa karamdaman mo, hindi dahil magaling yung doktor na tumingin sa'yo. Hindi dahil magagaling yung mga diskarte na nakapaligid sa'yo. It is the grace of God. You are promoted in the company na pinaglilingkuran mo. Ikaw ay nasa magandang pamumuhay, may influensya sa pamayanan. Remember God's grace. Because you are an accomplished person, because grace accomplished it for you. Amen. By our own, we cannot accomplish anything. We cannot be victorious by our own. Grace accomplished what we cannot accomplish. Kaya huwag kang magmalaki. Huwag kang magmayabang. Amen? God gives grace to the humble. Hallelujah. Di ba? Ibinibigay ng Diyos yung biyaya niya sa mga nagpapakumbaba. Kaya nga yung totoong nakakaranas ng biyaya ng Diyos, sila'y nagpapakumbaba. Hallelujah. Yung most humble person in the world, saan makikita? Sa iglesia. Ngayon kasi nakakatakot eh. Kahit mga pastor, ang yayabang eh. Expose po ako sa maraming manggagawa ngayon. Expose ako sa maraming kapwa pastor. Minsan binabasa ko po yung kanilang pananalita, inoobserbahan ko yung kanilang mga kilos. Mayabang pakirot na baro. Assertive pa sa mga nakaposisyon. Mga kapatid, yan ang wag mong gagawin, maging mayabang. Dahil kung ikaw ay mayabang, ipinakikita mo lamang na hindi mo naiintindihan ang biyaya ng Diyos. Amen. Huwag mo ipagmalaki yaman mo, huwag mo ipagmalaki kalusugan mo. Kung ikaw ay breadwinner sa family, huwag mong ipagmayabang yan na para bang to the point na dinidiktahan mo na ang mga magulang mo. Kung ikaw ay may magandang influensya sa community, sa pamayanan, huwag mong ipagmalaki ang talino at lakas mo. You are an accomplished person because of God's grace. Kung titingnan mo yan sa larawan, kung titingnan mo yan sa ganitong pananaw, magpapakumbaba ka at lagi kang magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Nakakita na ba kayo na yung anak sinesermon na ng magulang? Sakit sa kalooban, no? Bakit mayabang? Bakit mataas ang pananalita? Bakit gano'n ang kanilang disposisyon sa buhay? Kasi sila yung nagpapakain. Sila yung sumusweldo ng malaki. Kung ganyan ang pananaw mo, di mo naiintindihan kung ano ang biyaya ng Diyos. Number 2,
Grace conquers what we cannot conquer. Hallelujah. Yung hindi mo kayang pagtagumpayan, yung biyaya ng Diyos, nagtagumpay na yan para sa iyo. Ano ang pinakamalupit nating kaaway? Si Satanas, kasalanan at kamatayan. Pero lahat yan, tinapakan na ng Panginoong Jesucristo at ibinigay na sa atin ang pagtatagumpay. Yung hindi mo kaya, kinaya ng biyaya ng Diyos. At ito yung isang bagay na gusto kong malaman natin ngayon. Anong pakikibaka meron ka sa buhay ngayon? Karamdaman? Takot? Takot kay Omicron? Kahit si Voltron pa yan o Pulburon pa yan, hindi ka matatakot. Dahil yung mga bagay niyan, yung fear na meron ka, kinonquer na yan ng biyaya ng Diyos. Paano natin nalaman? At paano natin natanggap? By faith. Kaya nga, faith and grace, hindi mo yan pwede paghiwalayin. Laging magkasama yan. Kaya nga, ikaw ba'y dumadanas ngayon ng matinding pakikibaka sa buhay? Mga kapatid, kinonquer na yan ng grace. Hallelujah. Ang dami po ngayon, talagang nilulugmok na ng takot eh. Yung depression, sabi nga ni Justin last week, totoo yun eh. Yung battle natin sa buhay, financially, emotionally, spiritual battle, totoo. But I would like to tell you, you are victorious by grace. Because grace conquers. It conquers everything for you. Amen. Kaya nga, kung ikaw ngayon ay nasa matinding pakikibaka sa buhay, sickness o health issues, by grace, makakasurvive ka. Hindi mo kailangang magmukmok. Hindi mo kailangang maaburido. Tingnan mo yung biyaya ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 8, kung hindi pinagkait ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, lalong hindi niya ipagkakaitan ng mga bagay na kailangan natin dito sa mundo. Yung best gift, hindi niya ipinagkait. Lalo na yung mga pipitsuging kailangan mo, kayang-kayang ibigay ng Ama. Grace conquers what we cannot conquer. Hindi natin kaya ang laban. Dumadaan ka sa krisis ng kalusugan, krisis ng pinansyal, krisis sa ating paligid, matindi yung pressure. Sabi mo, I am a conqueror by grace. Because grace conquers it for me. Hallelujah. Kaya huwag kang malungkot. Number 3, grace gives what we don't deserve. What we do not deserve. Ibinigay na yan ng Diyos sa atin. Ibinigay na yan ng biyaya sa atin. Kaya nga, alam niyo, tinawag ni Paul yung gospel in some portion of the scripture. Ang sabi niya, gospel of grace. Gospel of God's grace. Mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Kasi mabuting balita naman talaga ang biyaya na ito na ating tinatamasa. Amen. Ulitin ko po, grace accomplishes what we cannot accomplish. Grace conquers what we cannot conquer. And grace gives what we don't deserve. Mga bagay na hindi mo maabot. Mga bagay na hirap kang kunin at maranasan. Yung biyaya ng Diyos, ibinubuhos na yan sa iyo. Receive it by faith. And contextually, doon sa Ephesians chapter 2, sino yung tinutukoy doon? Yung mga ligtas. Contextually, sa 1 John chapter 5, sino yung tinutukoy na victorious? Yung mga anak ng Diyos.
Yung mundo nila noon, nakikibaka sila sa maling aral. Yung mundo natin ngayon, nakikibakasan tayo sa pandemya. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, nagtagumpay ka na. Amen. We are victorious by grace. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat dahil ang biyaya mo, ito yung powerful word in our life na nagmanifest through your Son, Jesus Christ. Our salvation, everything naming tinatamasa ngayon, this is according to the riches of your grace sa bawat isa. Lord, may mga pakikibaka po kami ngayon sa buhay na ito. Patulad na lamang po ng pandemya. Lord, this is your word. This is your promise. This is what you accomplished for us. This is what you conquered for us. This is what you gave us, Lord. By your grace, Panginoon, as we go through sa kahulihan, at the end of our days, we are victorious. We are victorious. Ama, akin pong inilalapit ang mga kapatid ko na marahil sa oras na ito ay nasa pakikipagbaka sa takot, krisis sa kanilang buhay, emotional setbacks, disappointments, struggle sa kasalanan, nahihirapan magpatuloy. Ama, nawa po'y maging matingkad ang iyong biyaya sa kanila. Na lahat ng takot ay naglalaho. Lahat ng pangamba, agam-agam, ay naglalaho dahil sa iyong biyaya. Father God, thank you. Dahil kahit level 3, hindi nito napipigilan ang bugso ng aming puso, dikta ng iyong banal na Espiritu na sumamba sa iyo, Panginoon. This is our life. This is who we are. This is how you design our life. To give glory, to be a worship sa iyo pong pangalan, O Diyos. Ama, alisin mo lahat ng takot na ito. Alisin mo lahat ng pagod, hirap, luha. At palitan mo ito ng pagtatagumpay. Nag-uumapaw ang iyong biyaya. And by faith, O God, we claim this sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.